Nagla-live tayo. Kelsey! Good morning everyone! Magandang morning sa inyong lahat. Magandang morning sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Hi! This is your coach Jaja Bustos. Ayan, so ako po ay 8 taon nang nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at nagkakaproblema sa regla. Kaya kung kayo po ay merong kakilala dyan na nagkakaroon ng problema sa pagregla, nahihirapang magkaanak, pwede nyong i-share yung live po natin. So don't worry kasi online naman po ang alaga natin or yung pagte-therapy natin. Kaya yung mga nasa malayo, welcome kayo dito. Especially yung mga walang kakayahan po na magpa-check up. So kung gusto nyo po ng actual na therapy, meron din po tayo around Pampanga, Bulacan. Hi, yes Ma'am Renalyn, this is true. Naka-live po ako ngayon, real-time live po ito. Ayan, kasi nag-comment si Madam Renalyn. Kung may mga tanong kayo sa akin, clarification, kung gusto nyo na maliwanagan kayo, kung anong klaseng therapy ba itong ating programa para sa mga nagkakaproblema sa regla at hirap mabuntis, pwede kayong mag-drop ng comment po ninyo dito sa live po natin. Ayan, so salamat sa mga nagfa-follow. Sa mga nag-follow, yung mga bagong followers natin, especially yung mga bagong pasok sa live natin, meron po tayo mga free trial or sample. Since dito po sa therapy natin ay meron tayong mga gamot para sa nagkakaproblema sa regla at nahihirapang mabuntis. So meron tayong freebies para sa inyo. This is a sample para mapatunayan na legit po talaga tayo. Lalo na yung mga walang pambili or yung mga gusto pa lang na mag-trial or mag-try out. Ayan. Okay, so unti-unti nang nagkakaroon ng mga katanungan dito sa comment natin, no? So magbabasa na ako ng mga questions po. So from Gracious Red, 32 years old na ako, 6 months nang hindi nireregla. Ayan. So syempre hindi normal sa isang babae na 6 months na umaabot at hindi pa rin kayo nagkakaregla. So I don't know kung meron ka bang iniinom na gamot ngayon kasi alam mo pag minsan, pag meron tayong mga iniinom na gamot, especially yung pills, pwede siyang maka-apekto sa cycle ng regla natin. Meron ding mga vitamins na akala natin, vitamins siya sa katawan, pero hindi natin alam. Meron pala siyang side effect na nakakasira ng regla. Kaya hindi ako sure, madam, kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon dahil hindi pa kita na-i-interview. Pero I can assure you, madam, na pwede kitang tulungan para bumalik yung regla mo. Lalo na kung wala kang kakayahan na magpa-check up, pwede tayong sumubok sa alternative na paraan kung paano ka reglahin. So, hindi natin mahuhulaan kung ano ang exact na dahilan bakit hindi ka nagre-regla. Pero kung solusyon ang hinahanap mo, madam, kayang-kaya kitang tulungan. For 8 years, madam, napakarami ko nang alagaan na sira ang regla. Yung iba po, 1 year talaga silang walang regla pero naibalik po namin ang regla nila ng maayos. So hanggang ngayon, normal pa din ang regla nila. So yan po ay sa pamamagitan ng therapy po natin. So kung gusto mo na maayos ko yung regla mo, madam, kailangan nating mag-therapy, no? So kung nasa Pampanga, Bulacan ka lang, malapit ka lang sa akin, pwede kong i-therapy yan. Pero kung kayo po ay medyo malayo, like nasa Visayas, Mindanao kayo, meron tayong online therapy, huwag kang mag-alala. Ayan. So, Madam Nicole, ako po 8 months nang hindi nagre-regla. Ayan. So, kagaya ni Madam Gracious, parehas kayo ng nararanasan ngayon, Madam. And ito lang yung masasabi ko sa inyo, hindi natin ma-discuss kung ano talaga ang eksaktong dahilan kung bakit hindi po kayo nagre-regla. The only way na matutulungan ko kayo is mapalabas yung regla ninyo. Alam nyo kung bakit? Kapag yung regla natin ay hindi natin na ilalabas ng matagal na panahon, pwede tayong makadevelop ng sakit sa matres. Cyst, bukol, dyan po nagmumula ang napakaraming sakit sa matres. Kaya pag napapansin nyo may kakaiba na sa regla nyo, huwag nyo siyang pabayaan. Lalo na pag hindi yan na ilalabas. Kasi yung regla natin, dumi po yan sa katawan ng isang babae. At nilalabas niya yan sa pamamagitan ng kanyang pagregla. Pero pag hindi tayo nagme-mens, yung matres natin, kulang yung yung way niya para ma-release yung mga dumi sa katawan natin. Kaya napaka-importante ng regla sa isang babae. Well, wag kang masyadong ma-stress, Madam Nicole, kasi may solusyon naman dyan. Pwede kitang tulungan, Madam, basta magpa-therapy lang po kayo. Ayan.
Okay, next. Malakas ang regla ko 1 week na. Ayan. So, ito, kung kanina hindi nagre-regla, ito naman si Madam Lynn ay malakas ang regla. So, hindi rin pwede yan. Kasi pag masyadong malakas ang regla natin, like umaabot na siya ng 1 week, hindi din po siya normal. Especially pag yung daloy ng regla niyo is sobrang, ano na talaga siya, sobrang lakas na. So, wag natin siyang pabayaan. I thank you po sa nagbigay ng heart. Maraming salamat. Good morning po sa iyo. Ayan. So, Madam Lynn, going back sa inyong problema po na yung regla nyo ay 1 week na hindi pa rin tumitigil. Hindi natin alam kung ano yung exact na dahilan bakit nagkakaganito yung regla mo. Pero bilang coach at nagte-therapy po sa mga siraang regla, pwede kitang tulungan na masolusyonan po yung lakas ng regla mo. Para hindi ka ma-hemorrhage, para tumigil yan. So, kailangan natin siyang stop. So, merong solusyon yan, madam. Kagaya ng sabi ko, meron tayong therapy, merong actual, meron ding online. So, Pampanga, Bulacan, pwede kitang i-therapy, madam. Okay? So, next question. 1 week po, regla ko, 1 week rin ang pahabol na regla. Normal po ba yon? Syempre, hindi. Kasi ang regla natin, 3 to 4 days lang talaga dapat yan. Kung aabot man siya ng 4 to 5 days, dapat po medyo hindi na siya ganun kalakas. Pero kung spot-spot lang naman, normal lang yun. Pero kung umaabot na siya ng like 1 week na, yung pahabol, hindi po yan normal, madam. So, kagaya ng sabi ko, hindi natin alam yung exact na dahilan bakit nagkakaganito yung regla mo. Pero bilang nagte-therapy po sa mga siraang regla, pwede kitang tulungan, madam, na maayos yung regla mo para maibalik siya sa normal cycle. Basta mag-chat ka lang sa akin, madam, kung gusto mo na mag-start na po tayo sa therapy. So, dalawa yung therapy natin, merong actual, meron ding online. So, pag actual, madam, nandito lang ako sa Pampanga, Bulacan, pwede po tayo. Ayan. So, uncommon signs po ng PCOS. Kelsey! Ayan yung baby ko. Uncommon signs po ng PCOS, any advice? Actually, ang PCOS, pare-parehas lang minsan ang nararamdaman. Minsan nga, wala, pero akala mo wala kang PCOS, pero meron pala. So, yung signs kasi, it can express in any form. So, hindi natin masabi yung signs niya. Dahil minsan wala ngang signs pero may PCOS pala. So, ang PCOS kasi nadedetect lang yan through ultrasound. Kailangan po natin magpasilip ng matres. May ipapasok po yung OB na parang aparatus doon sa loob ng ari natin. And then parang may small camera siya at nadedetect, nasisilip yan doon kung may something ba sa ovary natin. So, once na may nakita sila dyan na sign ng polycystic, ida-diagnose po kayo ng polycystic ovarian syndrome. Depende po yan sa magiging assessment po ng OB sa inyo. Kaya ang PCOS, hindi natin masasabi na meron tayo niyan unless walang ebidensya, walang nakita ang doktor sa loob. So, hindi natin siya masasabi na signs lang, kailangan talaga ipasilip natin siya, madam. No? Ayan. So, paano daw pag 2 months nang hindi na raspa? Ano po ba ang nangyari sa inyo, madam? Nakunan po ba kayo? Bakit may raspa po na nangyayari? Ayan. Ma'am Stephanie, 17 days na po akong nireregla. 17 days na po ako siyang nireregla. So, hindi normal ito, Madam Stephanie. Dahil ang regla natin, dapat nga 3 to 4 days lang po yan. Pero pag umaabot na yan ng 17 days, hindi siya normal. So, ano ang mangyayari kapag sobrang tagal ng regla natin? Pwede tayo maging anemic at yung regla natin pwede siyang kumapal. Kaya hanggat maaga pa, madam, solusyonan mo na yan. So, hindi ako sure kung nagpa-check up ka na. So, hindi natin alam sa ngayon kasi hindi pa kita nakakausap kung ano yung eksaktong dahilan bakit yung regla mo hindi siya kumbaga wala siya sa tamang schedule at bakit umaabot ng 17 days yan. Pero ang magagawa ko lang po para sa inyo is maayos po ang regla ninyo. Pwede natin siyang gamutin in a natural therapy. So kung gusto mo, madam, na magamot yan, i-chat mo lang ako. So pwede kang mag-chat dito, madam, direct na po sa FB ko. Yung mga gustong mag-stalk sa akin, like gusto nyo na mag-observe, no rush, no pressure, walang bentahan na magaganap agad-agad dito. Kailangan may assessment tayo. So, ito po yung Facebook account ko just in case na gusto nyo po akong maging friend sa FB or ma-follow. Ito po yung page ko, mga madam, sa FB, no? Paki-screenshot na lang po and then pwede nyo akong makausap dyan anytime.
Ayan. So, Madam Nene, may question siya. 1 month mahigit na po akong hindi nireregla. Nag-try ako mag-PT, negative. First time na nangyari sa 47. So, eto ang sagot ko, Madam. Sa edad nyo po na 47, hindi na din malayo na baka pa-menopause na din talaga. Kaya po nakaka-experience kayo ng kakaiba sa pagregla ninyo. Pero, if ever, Madam, na gusto mo munang itry na baka sakali masolusyonan pa ito, pwede nating ma-therapy yan para bumalik po ang regla ninyo sa normal. Pero just in case na hindi natin siya naayos, Madam, baka nga po pa-menopause na talaga. Alam nyo naman, pag medyo nagkakaedad na ang babae, talagang dumarating tayo sa point na titigil talaga ang pagregla. Kumbaga, nag-expired na talaga yung mattress natin sa pagregla, Madam, no? So, try natin, Madam. Pwede natin siyang i-therapy. Pwede kang mag-chat sa akin kung gusto mo na masolusyonan natin yan. Meron tayong actual, meron ding online. So, Pampanga, Bulacan, pwede tayong mag-therapy. Pero kung kayo po ay medyo malayo, don't worry, meron naman tayong online. Ayan. So, thank you po sa mga nag-gift. Okay, Ma'am Yoli, paano po kapag patak-patak lang ang regla 3 araw? So, hindi ito normal na regla. Kasi ang regla nga, 3 to 4 days dapat dumarating na yan. Dapat maganda ang flow, hindi patak-patak. So, kapag patak-patak ang regla, ibig sabihin may something sa loob po ng ating mattress or ng ovary natin. Kaya nagkukos siya ng problema sa pagregla ninyo. So, hindi rin natin sure kung sa mattress ba talaga siya nanggagaling or sa katawan nyo talaga, baka may problem tayo or may iba tayong dahilan kung bakit nagkakaganon yung regla. So, sa ngayon, Madam, hindi natin ma-assess kung ano ba yung exact na dahilan bakit patak-patak lang ang regla mo. Pero, ang magagawa ko sa inyo, Madam, ay masusolusyonan natin yan. So, gagamutin natin yung regla ninyo para hindi po siya, para maging maayos siya, para lumabas yung mga dugo na hindi nakakalabas dyan sa natural therapy po natin. So, just in case, Madam, pwede mo akong i-chat anytime, no? So, mas maganda kung diretso ka na, Madam, na mag-chat para makapag-usap tayo dito po sa FB ko, para mabigyan kita ng payo kung ano po yung pwede nating gawin para magamot yung problema ninyo sa pagregla in a natural therapy. Okay? Ayan. So, next question. Planning for ligate, is it safe? Yes, of course. To tell you honestly, ako din po ay ligate na kasi I have 4 kids. So, I decided na ligate na kasi kota na tayo. Kumbaga, ayoko na masundan pa yung anak ko. So, 1 year na akong ligate ngayon, and so far, wala naman akong naramdaman na kakaiba, and ayos naman ako, wala namang sakit, pina-check up ko naman yung katawan ko, and everything is okay naman. So, I can assure you na safe naman po ang magpa-ligate, especially kung ayaw na talaga natin magkaanak. Siyempre, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, mas maganda yung limit lang ang anak natin para hindi din tayo mahirapan in the future, di ba? Ayan. So, next question. Ma'am, for endometriotic cyst, both ovaries, ano po ang treatment? Meron po kayo dyan. Depende po sa level ng endometriotic cyst nyo. Kung hindi pa naman siya required ng operation, Madam, kayang-kaya pa natin yan i-therapy. Kasi ako po, for 8 years, napakarami ko nang natulungan na merong endometriotic cyst. So, yung iba nga po, nasa 6 centimeter. So, talagang minsan natatakot na din sila, gusto na din nilang ipa-opera. Pero sa pamamagitan ng natural na therapy po natin, ay nagamot yun na wala po yung endometriotic cyst nila. So, syempre, hindi naman ito magagawa sa isang iglap lang. Kailangan natin ng therapy para dyan. And mas maganda kung consistent po talaga sa therapy para mabilis po siyang mawala. Alam nyo naman, hindi magic ang paggagamot ng mga sakit. Kailangan natin ng disiplina din sa sarili at kailangan din talaga sabayan din natin ng maayos na pamumuhay. So, lahat naman po yan matututunan ninyo sa therapy po natin. Basta pag ready ka na, Madam Ren, kung gusto mo na magamot ang endometriotic cyst mo in a natural way, kayang-kaya kitang tulungan dyan. Okay? Basta mag-chat ka lang sa akin, Madam, para ma-assess kita kasi ngayon, hindi ko pa alam kung ano bang level ng endometriotic cyst mo. So, kailangan natin mag-usap. I-chat mo ako dito, Madam, sa FB ko, no? Ayan. Screenshot mo lang, Madam. Thank you so much po sa nagbigay ng heart.
Ayan. So, Madam Carmi, simula nung nagka-jowa ako at ngayon may ka-live-in ako, 4 to 5 months ako hindi nireregla. Ano ang sanhi nun? So, hindi normal na ang regla natin ay 4 to 5 months, hindi pa rin dumarating. Kagaya po ng sabi ko kanina, pwede itong mag-cause at makapag-develop ng sakit sa matres kasi nga hindi natin nailalabas yung dumi natin sa matres. Alam nyo naman, tayong mga babae, isa sa paraan para ma-cleanse yung katawan natin, isa pamamagitan ng monthly menstrual cycle. So kapag ang regla natin or yung period natin ay hindi yan lumalabas every month, pwede yan makakos ng sakit sa katawan natin or sa matres natin. Kaya kapag ang regla natin 1 to 2 months nang hindi dumarating, dapat agapan na po natin yan. Gumawa na tayo ng paraan kung paano yan maayos. Ngayon, ang mahirap kasi may mga tao na gusto man nilang magpa-check up pero hindi nila afford, hindi nila kaya. Kaya yan po yung pwede naming itulong sa inyo. Since tayo po ay nagpo-promote ng natural therapy para matulungan kayo na maiayos ang regla ninyo, lalo na sa mga walang kakayahan na magpa-check up, magandang simula po ito para sa inyo, lalo na kung hindi nyo pa-afford po. And yung iba kasi, meron na din naman sila talagang gamot dati. Like, nagpipills na sila, pero noong tinigil nila yung pills, bumalik na naman sa pagkasira yung regla nila. So, para ma-prevent natin na pabalik-balik na ganito yung nangyayari po sa regla ninyo, mas maganda talaga kung i-treat natin siya in a natural way. So, yan po ang matututunan ninyo sa therapy natin. Hindi natin siya magagawa over the live kasi alam nyo naman sa live, limited lang talaga. Thank you po sa nagbibigay ng gift. Salamat po. Ayan. So, hindi natin siya magagawa over the live, no? Kasi alam nyo naman, limited lang ang kaya kong i-advise since marami din po ang nagko-comment. So, kailangan din natin silang sagutin. Kaya mas maganda po kung mag-usap tayo ng masinsinan. So, ito po yung FB account ko. Pa-screenshot na lang. Pwede nyo po akong i-follow dyan para maging updated kayo sa akin everyday kasi lagi ako naka-online dyan and lagi din naman ako pong nag-a-update. So, just in case na after this live, pwede nyo akong i-follow dyan at pwede nyo akong i-chat dyan direct kung may mga tanong kayo na nangangailangan ng mahabang kasagutan, no? Kasi dito sa live, limited lang talaga. Ayan. So, next question. Bakit pag may implant, walang regla? Alam nyo po kasi ang implant, isa itong uri ng hormonal replacement therapy at ang implant, inimbento po yan ng mga scientist para sa mga babae na ayaw magkaanak. So, meron po silang ini-inject. Ayan. So, parang meron silang pinapasok dito na parang maliit na stick. Ayan. So, actually, hindi ko na-try yung implant kasi takot ako. To tell you honestly. So, pasintabi sa mga nag-i-implant. Hindi naman ako nananakot. Pero, asahan nyo talaga na itong mga ganitong procedure, meron talaga yan na side effect. Syempre, nasa sa tao lang naman po yan kung gusto nyo talaga siyang gawin. Pero yun nga, just in case sa hinaharap, kailangan nating tanggapin kung ano man ang magiging side effect niyan sa inyo. Kaya nga po, nakakapigil siya ng pagregla kasi ang mga contraceptives like this, like implant, pinipigilan niya na yung ovary natin ay mag-itlog. Kaya maaapektuhan pati yung pagregla natin. Kasi connected po ang ovulation sa pag-release ng dugo or paglabas ng period natin. Kaya kung mapapansin nyo, pagka naka-implant, naka-pills, naka-injectable, lahat po yan, nakakaapekto yan sa pagregla. Dahil nagagalaw niya din yung tawag dito, yung pagtatrabaho ng ovaryo natin, mga madam. So, meron kasi sa loob ng ovary natin, may mga tissues, may mga cells din yan na nagtatrabaho para mai-release nila yung dugo natin every month bilang babae. Kaya, nagagalaw yun, napapakialaman yun ng mga contraceptives. That's why, nagkakaroon ng problema sa pagregla. So, kung ayaw mo na maging ganun, nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyong i-stop yung contraceptive or hindi. Kung no choice kayo, wala kayong magawa, syempre, kailangan nyo talagang harapin yung consequences kung ano man yung pwede niyang maging side effect in the future. 'Di ba? Ayun. So, next question. Nag-depot ako, tapos lagpas 1 week na.
ang regla ko malakas pa rin. Ayun, katulad po ng sabi ko, pag tayo po ay naka-contraceptive, naka-depo tayo, iba-iba talaga ang pwedeng maging epekto niyan sa katawan ng isang babae. Kaya nasa sa inyo po yan kung paano nyo haharapin yung consequence. Kasi syempre kung ayaw talaga natin mabuntis at nagpipigil tayo sa pag-aanak at kung wala tayong ibang way para makontrol yung pagbuntis natin, kailangan talaga natin siyang harapin, 'di ba? Yun nga lang, pag may side effect na tayong nararamdaman, nasa sa atin po yun kung paano natin siya tatanggapin or i-absorb sa katawan po natin. 'Di ba? So, hindi po ba kayo na-orient sa health center nyo na ang mga contraceptive ay may side effect po talaga sa regla ng isang babae? Dapat po ay ine-educate kayo pagdating sa mga ganitong bagay. Especially yung mga babaeng nagdidipo, yung mga babae na nagpapa-injectable, nagpapa-implant. Hindi ako sure kung ano yung ginagawa sa inyo doon sa health center ninyo. Kasi iba-iba naman po yung natin, yung mga management sa gobyerno. So, dapat doon pa lang, ini-educate na kayo kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo. Kaya, para sa future, kung ano man yung maramdaman ninyo or ma-experience ninyo, hindi na kayo nagtataka. At least na-educate na kayo in advance. Ayan. So, next question, thick lining ng matres. Ayan. So, madam, ang pagkapal kasi ng matres natin, iba-iba ang pwedeng maging dahilan yan. So, kailangan ma-assess ka para para malaman natin kung ano ba yung eksaktong dahilan bakit nagkakapal yung matres mo. So, kung meron kang ultrasound, madam, mas maganda ipakita mo siya sa akin para magkaroon din ako ng idea kung anong nangyayari. At syempre, mas madali kitang matutulungan para maayos natin siya. Madam Mrs. Smith, in a natural way. Since tayo po ay under ng alternative fertility care, syempre, everything is natural po dito. Ayan. So, pwede nating i-therapy yan, madam, basta kailangan muna nating mag-usap para po ma-assess natin yung nangyayari sa inyo. Okay? Ayan. So, thank you po sa mga nagpa-follow sa akin. Maraming salamat po ng sobra po sa inyo, no? Ayan, thank you so much. Sa mga bagong pasok naman sa live ko, once again, ako po si Coach Jaja Bustos. Ayan, from Pampanga, Bulacan. Meron tayong therapy dyan, mga madam. So, ako po ay 8 years nang nag-aalaga ng mga siraang regla at hirap magkaanak. Kaya kung kayo po ay may kakilala, pwede nyong i-share yung live po natin. So, kung kayo po ay malayo, huwag mag-alala kasi meron naman tayong online therapy. Kung kayo naman ay malapit lang sa Pampanga, Bulacan, pwede po tayo dyan. Hi po, tita, ay ate, RV Bustos. Hello po. Good morning po. Salamat po sa panonood. Ayan. So, kung kayo po ay around Pampanga, Bulacan, pwede po tayong mag-meet up for therapy. Pero kung kayo naman ay medyo malayo, like hindi nyo afford na pumunta pa dito sa akin, meron naman tayong online therapy. Huwag po kayong mag-alala. Ayan. So, lalo na yung mga walang kakayahan na magpa-check up. Alam nyo naman ngayon sa sobrang hirap ng buhay, hindi lahat ng tao talagang afford nila yon. So, bigyan natin ng chance na mag-try out sila ng iba. Lalo na kung paulit-ulit na lang kayo na may iniinom na gamot, pero hindi naman gumagaling yung sakit nyo. Paulit-ulit na kayong umiinom ng gamot na yan, pero hindi naman nagiging okay yung regla nyo. Hindi pa rin kayo nabubuntis kahit napakarami nyo ng ininom na vitamins na ganyan. So, bigyan nyo ng chance yung sarili nyo na mag-try ng iba. Hindi porket yun lang yung popular na ina-advise sa inyo, yun na yung iti-take nyo. Bilang tao, meron din kayong karapatan na mag-try ng iba para malaman natin kung sino talaga yung magwo-work sa inyo, 'di ba? Kasi hindi lahat talaga inakukuha sa dahas, like yung mga matatapang na gamot. Malay nyo, sa natural form or in a natural way lang pala, magiging okay na kayo, 'di ba? Kaya, kung may chance kayo, then try nyo naman ng iba. Okay? May magandang epekto po ba ang colon cleansing? Hi, thank you po sa nag-gift. Bago po natin sagutin yan, ano po ang dahilan bakit kayo nagpa-colon cleansing, madam? And anong klaseng procedure ang ginawa sa inyo sa colon cleansing nyo? So, ano po yan? May pinainom ba sa inyong gamot or what? Ayan. May nagtatanong ko ano daw yung updated ko na Facebook. Ito po, madam. Kindly screenshot na lang po natin para in case na ready na kayo, gusto nyo magpatulong sa akin, gusto nyo akong makausap. Ayan, so dito nyo lang po ako i-chat, madam, okay? Ayan po siya.
Ayan, screenshot nyo na lang po. And then, pwede nyo akong i-message dyan kung gusto nyo po akong makausap ng matagal-tagal. Ayan, kasi dito sa live natin, limited lang ang kaya kong sagutin sa inyo kasi marami din nagtatanong. So, gusto kong mabigyan ng chance na masagot din sila. Okay? Ayan. So, next question po tayo. Ano po ang gamot sa hydrosalpinx? Ayan. So, ang hydrosalpinx po, sa mga nagtataka kung ano ba to, ito po ay isang kondisyon sa loob ng matres natin na kung saan ito pong fallopian tube natin, no? Ayan. Ay nagkakaroon ng bara. So, pag sinabing hydrosalpinx, ito po ay pagbara sa fallopian tube na tubig po yung bumabara sa inyo sa loob ng fallopian tube nyo. At dahil doon, nahihirapan kayong mabuntis. Dahil may nakabarang tubig, hindi nagsasalubong yung pumapasok na similya galing sa lalaki at hindi rin namimit yan ng ating egg cell because of that liquid. Kaya nga siya hydro, means water. So, yun ang bumabara sa fallopian tube po natin. And, syempre, nagagamot naman yan, madam, in a natural way nga lang. Pagdating po dito sa ating therapy. 'Di ba? Kasi alam nyo, pag may mga procedure kasi sa OB or sa mga fertility specialist na pag may bara ang fallopian tube natin, may ginagawa silang procedure or pwede rin na i-offer kayo ng IVF. Well, nasa sa inyo yon. Kung may budget naman kayo, why not, 'di ba? Kung carry naman natin ang half na million kasi ang price ng ating baradong fallopian tube, yung IVF natin, medyo may kamahalan siya. So, nasa sa inyo po yun kung gusto nyo siyang i-take. Kung may budget lang din naman kayo, 200,000, 300,000. But the problem is, afford ba talaga ng lahat ng tao na, lahat ng pasyente na may hydrosalpinx, afford ba ninyo yung ganong price? Tatanungin ko kayo, 'di ba? So, maybe, there are some na kaya nila, but for those na hindi kayang magpa-IVF na ang price ay nasa 100,000 to 500,000 na procedure, syempre, mag-iisip ka nga naman ng ibang paraan. Baka meron pang solusyon. So, sa loob ng 8 taon, ako po, ang dami kong na-encounter na pasyenteng merong hydrosalpinx. And may iba na hindi sila nagtuloy-tuloy sa pagte-therapy. Kaya, hindi siya na-treat agad. Pero yung mga nagpa-therapy, sumunod talaga sa procedure natin, nagamot po sila. So, nawala yung kanilang bara sa fallopian tube. Dahil tuloy-tuloy yung therapy nila. Pero kasi kapag yung isang pasyente ay biglang tumitigil talaga kahit naman sa doktor pag kayo po ay niresetahan ng gamot, at biglang tigil ninyo, hindi nyo tinutuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot, 'di ba? Bumabalik yung sakit. Mas minsan nga nagiging worst pa. So kasi hindi tayo consistent doon sa binibigay na gamot sa atin. Well, it depends. Kasi alam nyo minsan, kaya tumitigil dahil pag nafe-feel nila na parang wala namang nangyayari. At saka pag wala ng pera, yun yung mahirap, yun yung nakakalungkot na part bilang isang Pilipino. Kasi pagka wala na talaga tayong pampa-check up, wala na tayong pampagamot, 'di ba? Parang yun ang dahilan bakit may mga tao na gusto nila mag-try ng alternative na method or way para maayos po yung mga problema nila sa pagregla. So, binibigyan nila ng chance yung sarili nila. Kaya, if you're looking for an alternative way para magamot yung hydrosalpinx, madam, pwede kitang tulungan. Basta po, dadaan tayo sa therapy. Okay? Ayan. Next question. Diagnosed with small cyst spaces po ako sa endo. Is it considered tumor? Depende po yan sa kung ano yung lumabas na result ng doktor sa check-up niya sa inyo. Siya po kasi ang mag-a-assess niyan, hindi ako. Kasi siya po ang gumawa ng check-up ninyo. So, much better kung itanong mo sa kanya ito, madam, dahil siya po ang nakakita ng features, kung ano ba yung nangyayari sa inyo, kung tumor ba to or what. So, ayun. May advice po ba sa makapal na lining? Marami akong advice para sa ganyan. Kaya lang, kailangan kong malaman ang exact cause kung bakit siya kumapal. Hindi kasi pare-parehas ang dahilan kung bakit kumakapal ang matres ng isang babae. Yung iba, nagkakaroon ng inflammation, kaya po ganun. May iba naman, kumapal lang dahil may regla na hindi nakalabas. So, iba-iba ang dahilan nila.
Anyways, hindi natin alam ang exact cause niyan. Pero kung ang hinahanap ninyo ay solusyon para hindi kumapal ang matres nyo, yun ang pwede kong itulong sa inyo. Kasi may therapy po tayo dyan. And this is natural. Ayan, so may nag-comment si Paye. Oo nga, marami nagko-comment niyan dito. And thank you so much naman. I appreciate na meron pala akong kamukha na famous pala, no? So, thank you so much naman. Ayan. So, next question. 1 year na akong galing ng anak. Kaso, hindi na ako niregla hanggang ngayon. So, Madam Brielle, kapag kasi kayo ay breastfeeding, hindi ko sure kung nagbe-breastfeed ka, Madam, or what, pero kung nagbe-breastfeed ka, normal talaga na na-experience ito ng ibang mga kababaihan. Pero, Madam, kung hindi ka naman breastfeeding at nagkakaproblema ng ganito yung regla ninyo, syempre, kailangan nyo siyang solusyonan. Ngayon, kung hindi natin alam talaga ang exact na cause nito unless nagpa-ultrasound kayo. Pero kung kayo po ay naghahanap muna ng alternative way para magamot yan, pwede kitang tulungan sa pamamagitan po ng ating natural therapy. Okay? Basta mag-chat ka lang sa akin, Madam, para ma-assess kita. Ito po yung FB ko. So, kung gusto mo mabigyan kita ng natural advice, ayan, ito po, Madam, i-screenshot mo lang and then mag-usap po tayo dyan. Okay? So, ano po ang magandang gamot sa PCOS? Alam mo, Bianca, napakarami kong gamot para sa babaeng may PCOS. And hindi lahat pare-parehas. Kasi iba-iba din po ang level ng PCOS. So, iba-iba yung uri ng PCOS. Baka akala ninyo, porket na diagnose kayo ng PCOS, same na kayo ng ibang mga kababaihan din na may PCOS. Although same kayo ng mga na-experience or nararamdaman, iba-iba po ang level niya. Ano ba itong PCOS na to? So, sikat na sikat ngayon at bentang-benta talaga ang PCOS na topic at kung sino-sino at ano-ano na lang po ang binibenta ng mga tao para lang sa PCOS na yan, ano? So, ang PCOS po, this is Polycystic Ovarian Syndrome. That is PCOS, okay? So, ito po ay isang hormonal imbalance. And even science, hindi nila ma-explain kung saan ba nanggagaling. Kahit mga doktor, hindi po nila masabi kung ano yung exact na dahilan bakit nagkakaroon ng PCOS ang isang tao. The common causes na ini-explain nila is yun nga, hormonal imbalance, problema sa insulin, yung mga insulin resistant na yan yung mga ini-explain nila. So, yung iba naman is lifestyle, which is totoo naman po talaga. Kaya lang kasi, pagka sinabing PCOS, alam nyo ba kung ano po ang nangyayari sa ovaryo nyo pag may PCOS kayo? So, ang ovaryo natin, ang normal na ovary is meron siyang follicle, nangingitlog siya, nag-ovulate siya. Pero pag yung babae ay meron siyang PCOS, ito pong ovary nyo, nagkakaroon po yan ng maliliit na polycystic ang tawag dyan. Dito po sa gilid niya, sa may pader ng not all PCOS ay nakaka-experience ng ganito. Sabi ko nga, depende po yan sa kung gaano nakalala yung PCOS or kung gaano na ba, o anong level na ba ito. Kasi yung iba pagka may nabalitaan sila si Ivana, nagka-PCOS, ganyan, nagka-ganon. Tapos iniisip nila ganon na rin sila. Hindi po, wag. Kasi iba-iba po ang uri ng polycystic. Hindi lahat ng may PCOS matutulad kay Ivana Alawi. Ang dami ko pong naalagaan na merong Polycystic Ovarian Syndrome, pero ngayon clear na ang ovaryo nila. Yan po ay dahil lang sa therapy namin. And hindi lang po yun. Dahil yung mga alaga ko na yon na nagpa-therapy sa akin ay matagal na silang nangangarap na magka-baby. Pero dahil nga po sa meron silang PCOS, nahirapan silang magbuntis. That's why, nung nagpa-therapy sila sa akin, nag-clear po yung PCOS or yung polycystic sa ovary po nila. Kasi alam nyo, pag syndrome kasi hindi na po yan naaalis yung syndrome Parang nandyan na siya. Pero yung wino-workout kasi namin sa therapy na ito is yung para hindi po lumala yung mga maliliit na polycystic. Kumbaga para mag-clear yung ovary ninyo. In that way, magiging maayos yung pag-ovulate natin kapag wala na siyang maliliit na polycystic. So, marami kayong matututunan basta magpa-therapy kayo mga madam. Kasi ang polycystic, hindi naman ito nawawala sa isang iglap lang. Hindi ito nakiklear na isang inuman lang ng mga kung ano-anong gamot, wala na.
Kaya pansin nyo, ang daming mga naresetahan ng pills, pero pabalik-balik meron pa din silang polycystic, 'di ba? Samantalang yung iba wala namang iniinom pero nag-clear ang PCOS nila. So, doon pa lang, malalaman na natin na not all PCOS, ang treatment dyan ay pills. So, depende yan kung ano yung maghihiyang sa katawan natin or ma-adapt ng katawan natin. Kaya, always always have your second opinion, lalo na kapag meron tayong na-try na gamot, vitamins, pero hindi nagki-clear yung ovary natin. Give yourself a chance na mag-try ng iba. Kasi baka malay nyo, hindi pala doon, kundi doon pala. So, minsan, ang tao, hindi kasi pwede na yung naghiyang kay Maria ay hihiyang kay Juana. 'Di ba? So, iba-iba yan. Kaya, always consider ng ibang way. Kapag nafe-feel natin na may iniinom tayong gamot, at hindi naman siya, feeling natin hindi naman nag-work, so, try natin sa iba, 'di ba? Malay nyo doon pala mag-work yun. Okay? Ayan. So, next question from Madam Taken at, ako po, hindi na ako nabuntis. Matagal na po kami ng husband ko. Ayan. So, I'm sorry to hear that or to know about that, Ma'am Taken. Pero, kapag ang mag-asawa po ay napakatagal na kasal at nafe-feel nyo na parang, ay, hindi kayo nagkakaanak. So, may something yan. It's either ikaw yung may problema o kaya naman yung asawa mo. So, ngayon, ang problem kasi dito is kapag may problema ang isa sa inyo at hindi nyo alam kung paano ayusin yun, doon na po nagkakaroon ng katagalan sa pagregla, yung problema sa pag-conceive, kasi hindi naaayos yung dapat ayusin. Kaya yung iba, nagpapa-check up talaga sila para malaman kung sino ba sa inyo ang may problema. Unfortunately, kapag nalaman na nila kung sino ang may sakit, may iba hindi natutuloy sa gamot kasi may natry sila pero hindi nag-work. Yung iba naman, wala nang budget na magpa-check up ulit para ma-maintain yung kanilang gamot. So, yun ang problema kasi minsan nasa atin din po talaga yan. If may goal po tayo, dapat consistent. Ngayon, Ma'am Taken, sa ngayon kasi hindi ko alam yung exact na dahilan bakit hindi ka nabubuntis kasi hindi pa naman kita nakakausap, wala pa tayong assessment. Pero kung sakali, Madam, na gusto mong matulungan kita, pwede kitang tulungan kung magpapatherapy ka sa amin. Kasi sa ngayon, hindi natin masabi talaga ang exact na dahilan, wala pa tayong pag-uusap. Pero kung gusto mong makakakuha ng advice kung ano ang dapat gawin, i-chat mo ako dito, Madam, sa FB ko. Ayan, dyan po tayo mag-usap. Kasi marami din akong kailangang ma-interview sa inyo, malaman. Kailangan nating ma-assess yan. Ano ba yung nangyayari? May previous history ka ba na nagpa-check up ka na? Or ano ba yung ano sa inyo? So, kailangan muna kitang makausap talaga, Ma'am Taken, no? So, kung ready ka na, Madam, ito yung FB ko. I-chat mo lang ako dito. Ayan. Para, dito kasi ako laging online, no? Ayan. Okay. Sa mga bagong pasok sa live natin, hi po. Good morning sa inyong lahat. Ayan, umaga pa naman. So, ako po si Coach Jaja Bustos. 7 taon na po, 8 taon na. 8 taon na po ako nagte-therapy ng mga hirap magkaanak at nagkakaproblema sa regla. So, meron tayong online therapy at meron din tayong actual. So, yung mga malapit sa Pampanga, Bulacan, nandito lang po tayo. So, mag-i-start po tayo sa December 1 kasi ngayong week medyo busy talaga ako. Kaya hindi pa ako makakapag-actual therapy for now. For this week lang naman. Pero sa mga malayo naman, like kayo ay nasa Visayas, Mindanao, or nasa abroad kayo, syempre hindi natin maa-actual therapy yan unless gusto nyong pumunta sa akin. So, meron naman tayong actual online therapy. Huwag kayong mag-alala. Kung may kakilala kayo, sira ang regla, hirap mabuntis, pwede nyo i-share yung live po natin. No? Ayan. So, lalo na doon sa mga walang kakayahan na magpa-check up or yung mga may na-try ng gamot pero hindi nag-work and naghahanap kayo ng alternative na paraan para magamot yung sirang regla ninyo at yung paghina ng pag-fertile ninyo, nagkakaproblema sa pagbubuntis. Ayan. So, pwede kayong lumapit po dito sa ating therapy. Okay. So, next question po tayo. Paano po yun kapag, positive sa PT pero wala ang makita sa ultrasound? Well, nakakapagtaka nga naman yan. Pero kung nasilip ang ultrasound mo, so syempre, of course, pag nagpapa-ultrasound tayo, may nakausap na tayong doktor.
So, yung doktor ang masasabi sa inyo, bakit ganun ang nangyari? Positive naman ang PT pero walang nakita. Ako naman kasi, madam, isi-share ko sa iyo yung mga na-experience ko or na-encounter ko sa mga na-therapy ko po na ganyan ang naging case nila. Nagka-history sila ng ganyan. May mga nag-positive ang PT pero walang nakita sa ultrasound. Yun pala ay merong cyst. Yung iba naman may PCOS. So, yun pala ang nadedetect ng PT nila. Kaya buong akala nila buntis sila, nagpa-ultrasound, wala namang nakita, pero yung pala may cyst. Yung iba naman, masyadong napaaga yung pagpapa-ultrasound nila. Nangyari po ito sa akin kasi 4 na po yung anak ko. So doon sa pangalawa kong anak, nag-positive yung PT ko, pero nung ultrasound na, walang nakita. Kasi masyado pang maaga yung oras na yon na nagpa-ultrasound ako. Kaya pinabalik ako after 2 weeks, doon lang na-detect na buntis pala talaga ako. Kaya pagka ganyan, muntik na nga ako painumin ng Provera, kaso hindi ko siya ginawa. Kasi alam ko sa sarili ko na baka may chance pa na buntis nga ako, so baka makasama sa akin at sa pinagdadalang tao ko kung sakali man na buntis ako. Kaya hindi ako talaga uminom ng nireseta nila na Provera. So, yun. Nung after 2 weeks, lumipat ako ng ibang doktor. So, doon po nakita na buntis talaga ako. And sobrang galing po ng OB na yon. She is from Apalit, Pampanga. Nagjo-duty siya sa Pampanga Premier Medical Center. So, siya po yung nakatulong sa akin na buntis pala talaga ako. Kaya minsan kapag positive ang PT nyo at walang nakita sa ultrasound, hintay mo na kayo ng mga ilang weeks pa. And ipasilip nyo siya ulit. Kasi baka buntis ka pala, napaaga lang yung pag-ultrasound mo. Okay? Ayan. So, I hope nakatulong ang sagot, madam. Next question. Paano po yun? Nireregla naman ako kada buwan, pero laki pa rin ng puson ko. Sabi ni Ma'am Catherine. Nireregla ako kada buwan, pero laki pa rin ang puson ko. So, minsan kasi, Madam Catherine, hindi naman po nakukuha sa regla lang yung pagliit ng puson. Kasi ako po, nireregla naman ako ng normal, pero malaki pa rin yung puson ko gawa ng pag-aanak. Kasi 4 na yung anak ko, syempre sunod-sunod sila, kaya nagsag yung tiyan ko. So, pagka nagsag yan, syempre parang lumulobo, nagkakaroon ng bakas ng pagbubuntis. At hindi naman siya naaalis porket nire-regla ako. So, kung yun talaga ang body figure mo, wala na tayong magagawa dyan. Kasi kung yun talaga siya, kapag pinupuson tayo. Hindi naman porket malaki yung puson, senyalis na yun na may sakit tayo. Minsan pag sobrang upo, pag laging nakaupo ang babae, nakakalaki din niya ng puson. Lalo na pag mahilig sa malamig, sa matatamis, nakakalaki din po talaga ng puson yan. Tsaka minsan pag pinapasok ng lamig, 'di ba? Parang may kabag style, ganun. Nagkakaroon po nangyayari po talaga siya, madam. So kung medyo curious ka or talagang worried ka, madam, pasilip mo din. Baka mamaya hindi lang pala yan sa mattress, baka iba na pala, 'di ba? So in case lang naman. Yes po, Madam Lia, nanganak na po ako 1 year ago na doon sa aking bunso. So ngayon 4 na yung anak ko, 3 lalaki, 1 babae po. Ayan. Thank you so much. Okay, so ano po ang ibig sabihin kapag every months po nire-regla ako? Wait lang. 3 months may nagtanong. Sorry, ma'am, kaano niyo po si Paya. Ayan. Kanina pa may nagtatanong dito. Pero grabe ha, I really appreciate na may kamukha pala ako na celebrity or famous dyan. So, okay. So, Verge, ano po ibig sabihin kapag every month po nire-regla, di na po puno ang napkin? Ayan. So, sad to know about that, Ma'am Verge. Pero alam mo po, kapag ang regla natin ay hindi nakakapuno ng napkin, like sobrang hina, sabi ko nga kanina, hindi ito normal. So, sa ngayon, hindi ko alam ang exact na dahilan bakit nagkakaganyan ka kasi wala pa naman tayong usapan, madam. Hindi pa kita na-assess. So, pag nakausap kita, pwede kitang mapayuhan kung ano yung dapat mong gawin. So, huwag ka mag-alala, madam. Nasusolusyon na naman yan. Lalo na kung wala kang pampa-check up pa or kung meron ka nang nainom dati pero hindi naman nag-work. Kayang-kaya po yan sa therapy. And besides, 2 months pa lang naman. Kasi yung mga naalagaan ko nga po, 1 year nang walang regla, pero naayos naman namin. Nagamot naman namin siya in a natural therapy.
Kaya kung gusto mong itry natin, madam, pwede natin subukan yan. Dadaan tayo sa therapy para maibalik natin na umayos yung regla mo, no? So, just in case, Madam Verge, this is my Facebook account. Pwede nyo po akong i-chat dyan. Dyan po tayo mag-usap para ma-interview kita. Para malaman natin ano ba yung exact na dahilan talaga. So, malalaman natin yan. Kung may check-up ka na dati, tatanungin ko rin yan sa inyo. So, dadaan tayo sa interview, no? Ayan. So, next question, Celine Almeres. Once a year lang ako nire-regla. Baka may advice kayo. Ayan. So, tingnan natin si Ma'am Celine. Napakaganda ni Ma'am Celine Almeres. I'm so sad to know that you have a menstrual problem, madam, no? So, despite of your healthy features, kasi parang nakita ko naman napakaganda ni madam and makikita mo sa kanya, wala naman siyang sakit. So, nakakalungkot. But anyways, madam, wag kang ma-stress dahil nasusolusyon na naman yan. Basta't alam natin yung exact na dahilan kung ano ba ang nangyari. So, I don't know kung nagpa-check up ka na o hindi, madam. Kasi pag nag-interview ako sa inyo, tatanungin ko din naman yan. So, usap tayo, madam, para mabigyan kita ng advice kung anong therapy ba ang perfect sa inyo. So, ito po yung FB ko, madam, no? Just in case na gusto mong magpatulong sa akin para ayusin natin yung regla mo, madam. Ito po yung FB ko. Screenshot mo na lang and then hintayin ko yung chat mo dito, Madam Celine, no? Dadaan po tayo sa interview para malaman natin bakit nagkaganyan si Mens at para mapayuhan kita kung ano ba yung dapat nating gawin. Okay. So, next question. 3 years po akong injectable. Sabi ni Ma'am Nai, 3 years po akong injectable, tapos nag-stop po ako. Mag 2 months na po since nag-stop, wala pa ring regla, sabi ni Madam. Okay, so dati siyang injectable. Alam nyo naman, ang injectable, hormonal replacement therapy yan. Ito ay inimbento para sa mga babae na ayaw magbuntis. So, para siyang contraceptive. Dahil pinipigilan niya na mag-ovulate kayo para hindi kayo magkaanak. Dahil nga kayo po ay tumigil na, may mga residue pa. Kumbaga parang meron pa siyang naiwang bakas sa katawan natin na naka-apekto doon sa hormones natin. Kaya yung regla natin is hindi pa talaga siya totally bumabalik. Ngayon, ano ba ang dapat gawin? So, syempre, kailangan natin na i-cleanse. Kailangan natin na, kumbaga, ma-refresh yung katawan natin para bumalik yung hormones natin sa dati. Kasi may mga gamot pa yan na nanggagaling sa injectable na pumasok sa katawan nyo. Lalo na inject yan, napakabilis ng effect niyan dahil sa mga ugat natin at dugo. Ano yung inject na yun, napakabilis ng effect. At mas malakas ang tama. Mas malakas yung impact niya sa loob ng katawan natin. So, baka po kasi meron pang naiwan na side effect at nag-a-adjust pa yung katawan mo, gawa nga na tinigil mo na siya. 'Di ba? Lalo na 3 years ka nag-injectable, so hindi naman nakakapagtaka na magka-problema ka talaga sa regla. Dahil isa yan sa mga side effect niya. Anyways, Madam Nai, as of now, hindi natin ma-sure talaga kung ano yung exact na reason bakit ba nagkaganyan ang regla mo. Pero pag nakausap kita, Madam, mas natin to, parang mas makakalkal natin kung ano ba yung nangyari. At syempre, mas matutulungan kita kapag nakausap na kita ng maayos, Madam Nai, no? So, usap tayo, Madam, para matulungan kita na maggamot yan para yung regla ninyo ay bumalik. So, that is through our natural therapy. So, ito po yung Facebook ko, Madam, in case na gusto mo po na pa-therapy para maibalik natin, magamot natin yung regla mo para umayos siya. I-chat mo lang ako dito, Madam, sa FB ko. Ayan. So, screenshot mo lang yan, Madam. Okay. Next question. Parang gusto ko na magkaanak ulit. CS po ako. Parang hirap na ako magbuntis ulit. Sa totoo lang ako po, yung panganay ko is normal birth, and then yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, lahat sila cesarean. So yung pangalawang anak ko, CS siya, pero after 1 year, nabuntis ako agad. So hindi naman ako nahihirapan magkaanak, pero talagang sinadya ko na lagyan muna ng pagitan. Kasi gusto na rin namin na mag-anak talaga. So, sunod-sunod ang anak ko, puro CS sila. Yung dalawa, unexpected baby talaga. Hindi ko rin expect. So, ngayon ay nagpa-ligate na talaga ako, Madam, kasi kota na. Siguro, Madam, nung
Madam, hindi ko alam ang exact talaga na dahilan kung bakit hindi kayo nagbubuntis ulit. Pero pag nakausap kita, mas ano natin to, mas makakalkal natin kung ano ba yung reason. Kasi may assessment yan eh. So, tatanungin din kita kung may check-up ka na o wala pa. Ano ba yung nangyari? So, mas ano tayo, madam, mas marami akong malalaman sa inyo at syempre mas mabibigyan kita ng perfect na advice kung makakausap na kita one-on-one. So Ma'am Colette, just in case madam na gusto mong magpatulong sa akin para magkaanak ka ulit, no? Baka kasi humina din ang pag-fertile mo kaya po nahirapan ka magbuntis ulit. Ito po yung FB ko, madam. Kung sakaling ready ka na, i-chat mo lang ako dito. So pwede nyo din akong i-follow dyan. Hindi lang si ma'am, yung mga nanonood sa atin ngayon. Kung ready na kayo, chat nyo lang ako dyan at follow nyo ako para everyday maging updated kayo sa akin. Kasi after this live, syempre tapos na yung live ko. Sa ibang oras na naman ako magle-live. Kaya mas maganda naka-follow din kayo sa FB ko. Ayan. Pwede nyo rin akong i-chat dyan. Ayan. So, ano po ang gamot ng bacterial vaginosis? So, depende po yan kung gaano nakalala ang infection ninyo. Kasi pag sa doktor, meron po yan ginagawang mga gamutan, no? Like, merong mga suppository, meron din naman ng mga antibiotics lang. So, depende talaga. Ngayon, Madam General O18, hindi ako sure kung galing ka na sa doktor kasi paano mo nalaman na meron kang bacterial vaginosis? Siyempre, dumaan ka sa check-up, kaya nalaman mo. So, ano ba yung mga pinainom sa iyo? Kailangan ko ding malaman yon. Bakit hindi siya nag-work? So, if ever, kung ano man ang naging result ng pagpapagamot ninyo, kailangan natin mag-try ng ibang way. Kasi kung naggawa mo na yun pero walang nangyari, at bumabalik-balik lang din naman yung vaginosis na yan, so try tayo sa iba. Baka itong therapy na to ang magpapagaling sa inyo. Madam General O18. Ayan. So meron tayong therapy para sa mga merong mga nilalabas na ng mabaho, makating discharge, na kahit uminom na ng gamot, hindi pa rin nawawala. So, 'di ba? Meron tayong therapy dyan. Sabi ko nga, online, meron ding actual. Basta kayo ay Pampanga, Bulacan. Ayan, so meron tayong actual. Pero kung malayo kayo, syempre, yung iba hindi nila afford. Kaya, pwede naman tayo sa online lang. Ayan. Okay, so mga madam, as of now, hanggang dito na lang muna ang live natin. Kasi meron din akong mga naka-line up po na i-interview. So, ulitin ko lang mga madam, mamaya magla-live ako ulit, huwag kayong mag-alala. So, ito po yung FB account ko. And syempre, patanghalian na din, pa-lunch time na. So, magla-lunch lang din po ako. So, mamaya babalik ako sa pag-live. But before that, ini-encourage ko po kayo na mag-follow dito sa FB ko. Dito din sa TikTok para pag nag-live ako, updated kayo agad. So, yung mga may tanong na hindi ko nasagot, huwag kayong magtampo kasi medyo maraming tanong. So, limited lang din ang nasasagot ko. Kaya po, ini-encourage ko kayo na mag-follow dito sa aking Facebook account. And mas maganda kung i-chat nyo ako kasi makakapag-usap talaga tayo ng maayos kapag dito po tayo nag-usap. Kasi marami akong itatanong like halimbawa, sira ang regla nyo, paano ba ayusin yan? Paano ba siya i-therapy? Ano bang mga advices? Hindi naman natin magagawa yan kung hindi tayo mag-uusap one-on-one. Kasi may mga itatanong ako sa inyo, which is hindi naman pwede dito sa live dahil masyadong mahaba ang usapan natin. So, iba-iba. Yung iba naman po is, talaga sila, parang nahihiya sila talaga na mag-broadcast. Kaya hindi lahat. May kumbaga, respect the privacy of others na ayaw din talaga ng publicity. So, ayun, hinihintay ko lang ang mga comment nyo or, yung mga chat nyo dito sa FB ko. Hihintayin ko yan mga madam. And I'll be back later po, no? So, sa mga nagtatanong kung meron tayong clinic, yes, meron po tayong wellness clinic around Bulacan. Basta mag-chat lang po kayo sa akin. Okay? Thank you so much. Once again, this is your coach, Jaja Bustos. Thank you. I'll be back later. Basta mag-follow lang kayo sa akin, mga madam. Thank you so much.